Napapag-usapan na ngayon ang posibleng kontrata ni LeBron James ngayong off-season dahil eligible na siyang pumirma ng contract extension. Ayon kay Bill Simmons, kung kukunin ni LeBron James ang max contract na 3-year $160 million kung saan nga ay babayaran siya ng mahigit $50 million per year, ay malabo na manalo ng kampyonato ang Lakers. Lalo't si Anthony Davis ay naka-max contract din. Kaya, sinong player ang kanilang makukuha sa free agency na maging third guy para sa kanila? Kung baga, mahihirapan silang punan ang kanilang roster. Lalo't si D'Lo ay may player option next season. So, posibleng mawala din siya sa team kapag hindi na kaya ng Lakers ang kanyang bagong kontrata, given na gumaganda nga ang kanyang laruan. So malamang sa malamang ay tumaas din ang kanyang value at marami ang mga team na pwedeng mag-over dito. In short, mawawalan sila ng cap space. Ano kaya kung magpapabawas ba si LeBron James ng kontrata para lamang makakuha sila ng solid player na pwedeng magarantiya ang kanilang kampyonato? Next season ang nakaguaranteed contract sa team maliban kay AD at LeBron ay sina Austin Reeves, Rui Hachimura, Jared Vanderbilt, Gabe Vincent at Jalen Hood-Schifino. Samantalang sina D'Lo, Cam Reddish, Jackson Hayes at Christian Wood ay may mga player option. So depende kung mag-opted in or mag-opted out ang mga player na ito or kung mabigyan ng panibagong offer ng Lakers. Pero ang tanong, kung ilan sa kanila ay pananatilihin, worth it pa ba? Mayroon pa ba for improvement? Or makakuha kaya sila ng player na may mataas na value? Bukas alas 10 ng umaga ay muling makakaharap ng Lakers ang Sacramento Kings. 3-0 ang series ng dalawa ngayong regular season pabor sa Kings. Kaya ang katanungan dyan, masweep kaya nila ang Lakers o makabawi at makaisa din kaya ang Lakers? Sa laban ng Minnesota Timberwolves versus Lakers ay nagkaroon ng monster performance si Anthony Davis at umaasa ang Lakers na maduplicate niya ang performance na yon para magawa nilang manalo versus Kings. Sa kanilang huling paghaharap, nadali ang Lakers sa second quarter kung saan nga wala silang sagot sa napakainit na si Malik Monk at De'Aaron Fox at na-injured pa si LeBron James sa fourth quarter. May sagot na kaya ang Lakers para mapigilan nila ang pick and roll play ng Kings? Ayon dati kay Anthony Davis, ito ang pumatay sa kanila dahil hindi siya makatulong sa depensa dahil inaalala niya lagi na malilibre nga itong si Domantas Sabonis. Kaya malaman natin kung anong pangontrang play ang gagawin ni Coach Darvin Ham para lamang mapigilan ang play na ito. Dinaan ng Kings sa kanilang speed at athleticism ang gwardiya ng Lakers kaya hindi talaga makasabay para depensahan si Malik Monk at De'Aaron Fox. Pwede rin pahabain ang playing time ni Jackson Hayes na kasabay si Anthony Davis para saluhin niya sa depensa itong si Domantas Sabonis at makatulong din si AD na depensahan nga ang gwardiya ng Kings, lalo na si Malik Monk at De'Aaron Fox. Ayon sa report, si Anthony Davis ay probable at si LeBron James naman ay questionable para sa laban nila versus Kings. Ngunit kahit na ganoon, si LeBron James ay nakalaro nga versus Wolves kaya umaasa ang Los Angeles Lakers na magiging available siya bukas versus Sacramento Kings.